this is Sir J. Kung ikaw ay isang grade 7 student at mayroon kang subject ng Technical Drawing 1, para sa iyo ang video na ito. For today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano ginawa ang inyong plate or template number 1 na mayroong title na borderline. So una, kailangan ko munang ipakilala sa inyo ang ating mga tools and drawing equipment sa pagsisimula ng inyong output. So first of all, meron tayong T-square. So ito yung head ng ating T-square. So ganyan kahaba yung ginagamit kong T-square. Then sunod, meron tayong set of triangles. So itong triangle na to, ito si 45 by 45 degrees triangle. So 45 dito, 45 dito, then dito is 90 degrees. Another one, ito naman si 30 by 60 degrees triangle. So 30 degrees angle, 60 degrees angle, 90 degrees angle. So dalawa yung gagamitin nating triangle. Meron tayong ruler. Yung nasa taas, siya si inch or inches. Itong nasa ilalim, ito naman yung centimeters. Okay? And then, kailangan natin syempre ng pencil. Pencil natin, kung titingnan nyo, ang ginagamit ko ay Mongol number 1. Meron akong Mongol number 2. Okay? So, yung Mongol number 2 na ginagamit ko ay dalawa. Mongol number 2 na dalawa at isang Mongol number 1. So, sa mga pencils na yan, unahin natin si Mongol number 2, matulis. So, nakikita nyo, matulis. Okay? Yung isang Mongol number 2, ito, mapurol. Okay? And then, yung Mongol number 1, siya sa pa matulis din. So, sila yung gagamitin natin sa pagguhit ng mga lines ng ating templates. At, ang eraser na nire-recommend ko is Staedtler. Ito po yung Staedtler, 5 piso lang ito kung hindi ako nagkakamali. At ang ginagamit natin na pantasa, I recommend sharpener natin ay cutter. Okay? Mas matipid, hindi mabilis maputol yung mga lapis. At gagamit tayo ng paper tape. So ito yung pandidikit natin doon sa bond paper natin. Ang gagamitin nating bond paper ay A4 size. So dati gumagamit tayo ng long, so ngayon A4 size na. Ang bibilhin yung bond paper ay hard copy. Ito ang aking drawing table. Ang kailangan lang natin na drawing table ay pantay yung gilid nito. So kailangan malinis, pantay dito. And then, gagamitin natin si T-square naka-fix sa gilid. Yan. So para si T-square ay malaya nating i-move pataas, malaya nating i-move pababa. Okay? So kailangan naka-fix si T-square dito sa gilid ng table. So pantayan, dapat pantay. Makikita nyo yan, pantay. And then, ang paggamit ng triangle natin, isasakay natin kasi si triangle dito, nakapatong. Yan o. Nakapatong. I-move natin si triangle pa kaliwa at pa kanan. Yan. So ganun din, yung isa pa natin triangle, ito naman yung 60 by 30. So palaging nakaganyan. Si triangle gagamitin natin para gumuhit ng mga linya patayo. Ganon. At si T-square naman gagamitin natin para gumuhit ng mga linyang pababa. Ito yung ating plate 1. Okay? Ang title niyan, borderline. Ayan. So, ginamit natin si T-square at si triangle para gumuhit ng mga yan. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, si T-square gagamitin natin para gumuhit ng mga linya horizontally. At si triangle, gagamitin natin para gumuhit ng mga linyang vertical. Okay? So, ganun din, pag ganun, patayo. Ayan. Gagamitin din natin si triangle para gumuhit ng mga linyang diagonal, tulad nito. So, si plate 1, ang nakalagay dun sa inyong weekly home learning plan, kailangan walang laman dito. Kasi ang showcase lang natin is borderlines. So gagawa lang kayo ng borderlines. Ito yung standard na borderline natin para sa plate 1 hanggang sa mga susunod na plate, plate 2, plate 3, plate 4. So kailangan natin si borderline. Kasama sa borderline, pangalan ng mag-aaral, grade at section nito, then isusulat nyo yung title,
date, yan, lalagyan nyo ng date kung kailan nyo ginawa, then score, ang teacher na ninyo ang bahala dito. Sabi ko nga, kailangan nyo ng lapis. Ito, Mongol 1, matulis. Okay, matulis yung Mongol 1. Saan natin yan gagamitin? Ginagamit natin si Mongol number 1 para gumuhit ng mga guidelines. So yung guidelines ginagamit para sa guide natin sa pagle-lettering. Katulad nito. Doon nakikita nyo sa gitna na yan, borderline, Mongol number 1 ang ginamit dyan. So ganun din dito. Mayroon diyang guidelines kapag tinitigan nyo ng maigi doon sa plate sample na binigay ko sa inyo. Yan. Ganun din sa pagsulat ng mga letters sa loob ng plate. Pero hindi kasama ito doon sa plate 1 natin. Another one is Mongol number 2. Okay, matulis din. Si Mongol number 2, siya naman yung gagamitin ninyo para sa lettering. Yung pangsulat nyo ng pangalan nyo, grade and section, title, date. Okay, tandaan, si Mongol number 1 para dun lang sa guidelines at si Mongol number 2 para dun sa letters. And then, yung isa pang Mongol number 2, eto, siya naman yung gagamitin natin para iguhit yung mga nakikita ninyong itim na mga guhit na yan, mga linyang yan. Mapurol na lapis lang na Mongol number 2. So paikot, borderline. Okay? So ang mga sukat, yan. Kung titingnan nyo, may sukat 0.5 inch. Okay? Simula sa pinakagilid ng bond paper hanggang dun sa guhit na yan. Ang sukat ay 0.5 inch. So paikot, ganun din dito. 0.5 inch, ganun din doon 0.5 inch at ganun din dito sa kanan 0.5 inch. So nasaan yun? Kung makikita nyo dito sa ruler, yan, nasaan ang inch? So nandito sa baba. Dito sa baba, ito yung inch. Kapag sinabi natin 0.5, half lang, half of an inch, kalahati ng 1 inch. So nasa ng kalahati hanggang dito lang sa may matangkad na to. Okay? Kaya kapag nilagay nyo dyan yung inyong ruler, yan, simula dyan sa 0, then hanggang dun sa may matangkad na yon 0.5 inch. So ganun din dun sa taas, sa kanan, sa kaliwa. So yan ang sukat nyan. Then ito naman, ang sukat ng pagitan nito ay 2 centimeters. Saan yung centimeters? Ito naman ang centimeters. Ito maliliit. Okay? 0, 1, 2, 3. Okay, baliktad. Yan, ganyan. So, ito 1 inch, 1 centimeter. Yung sa taas, 1 centimeter. So, total 2 centimeters. So, 1 plus 1 equals 2. So, ganyan. Simula dito sa borderline natin sa baba. Yan, tatapat nyo dyan yung 0. Okay? So, nandun na 1. Tuldok kayo doon. Tuldok din kayo doon sa 2. Then, tsaka nyo siya guguhitan. Okay? Ang sukat naman nito, simula dito sa borderline na to, hanggang dito. Yan. Ang sukat nila ay, bakit 4 centimeters yun? Oh, no! Dapat ito ay inches. So, sabi ko sa inyo, ang gagamitin yung pambura ay Staedtler. Yan. Kapag Staedtler yung ginamit nating pambura, hindi masyado nasisira yung papel. Okay? Parang nagbubura ka ng mga nakaraan na hindi mo kailangang masaktan. Dito naman sa kabila, okay, 3.5. Dapat yan, inches din yan. Okay? Buburahin natin kasi mali. Yan. Ito, simula dito hanggang dito, 3.5. Okay? So, yung nasa gitna, siya na yung natira. Okay? So, susulatan natin ng in. Ang gagamitin natin ay, kapag sa pag-lettering, ay Mongol number 2. Okay? Lagyan natin dito. Okay? Inches. Dito. Inches. Okay? So, tandaan 4 inches and then 3.5 inches. So, yung matitira, siya na yung nasa gitna. Okay? So, gawin natin siya sa malinis na papel. Pag naglagay kayo ng papel, yan, simulan natin sa simula. Dapat nandiyan na si T-square.
naka-fix na yung T-square dito sa gilid. Kung ganito yung itsura ng table ninyo, ito kung nakikita nyo, luma na yung table ko, kailangan nyo ng medyo makapal na papel. Kaya ang ginamit kong papel dito, 1, 2, 3, 4, A4 size na bond paper. Tandaan, A4 size na bond paper ang gagamitin natin. Sa pagpipaste pa lang ng papel, dapat naka-ready na yung inyong mga paper tape. Ayan o, nakaputol na ako ng mga paper tape. Ang kailangan natin, 4. Okay? So, kailangan pantay yung papel, pantay sa baba, pantay sa bawat gilid. Okay, hawakan nyo sa taas. Ganyan. Diyan si T-square, naka-fix. So, ipapatong nyo yung papel doon sa T-square. Ganyan. Yan, kailangan hindi yan lumalampas. Kapag pantay na, then bitawan nyo yung papel. Okay, so flat na siya. Kailangan nyo daganan ng triangle para hindi na siya mag-move. Okay, and then lagyan nyo na ngayon ng paper tape dito sa gilid. Pag ganyan ang lagay. Yan. Lahat ng gilid. Okay, pwede nyo tanggalin yung triangle. Ipatong nyo naman yung T-square sa gitna. Yan, para naman dito maglagay kayo ng tape. Lagay kayo ng tape. So, pantay dapat yung atin. Okay. Kapag fix na yung papel natin, kailangan na natin ng ruler at kailangan na natin ng munggol number 1. Yan. Munggol number 1 para markahan yung bond paper natin. So, sabi ko sa inyo, ang kailangan nating sukat simula dun sa gilid ng bond paper ay 0.5 inch. Ayan, 0 hanggang dito, 0.5, yun yung 1 bago pa mag 1 inch. Kalahati lang. So, simulan natin dito sa kaliwa. Ayan, tapat mo yung 0. Yun. Then, tuldukan nyo dito sa 0.5. Tuldok lang. Okay? Hindi yung masyadong malaking tuldok. Pag natuldukan nyo na doon, dito naman sa kabila, 0.5. Tuldok kayo sa kalahati ng 1 inch. Okay? Ganon din dun sa taas. Tuldok. Ganon din dito sa baba. Ayan, kalahati lang. Tuldok. Okay, so may mga points na. Pagkatapos nyan, kailangan na natin si square at yung ating munggol number 2 na mapurol. So, guhit natin dito. I-fix nyo dito para hindi nyo siya gumalaw. Ayan, itapat nyo dun sa nilagyan nyo ng tuldok. Then, guguhit tayo ngayon. So, tansyahin nyo lang dun sa gilid. Huwag nyo sasagad. Diin, madiin. At ang lapis, habang ginuguhit nyo yung lapis, dapat umiikot siya. Umiikot. Okay, simulan natin. Diinan nyo. Uy, naputol. Oh no! Okay, kailangan umiikot yung pencil. Habang ginuguhit nyo, madiin. Hanggang makarating kayo dun sa kanan. Oops. Then, wag nyo munang iaangat. Ibalik nyo. Ayan, balik para kumapal yung ating borderline. Maganda. Isa pa. Ayan. Okay, so yan yung ating horizontal line sa borderline. Then, next dun sa taas. Tapat nyo doon yung T-square. Dun kayo sa tuldok. Nilagay nyo kanina. Okay, start kayo sa left side. Kailangan umiikot yung pencil. Guhit. Balik. Isa pa. Ayan. Okay, so kasunod nyan, sa left side naman, vertical line. Ganun din sa right side, vertical line. Kailangan nyo ng, ito ay 45 by 45 degrees triangle. So, kung nandiyan si T-square, tapat nyo lang dyan si T-square, huwag nyo aalisin. Ipapatong nyo si triangle kay T-square. Ayan. So, i-move nyo papunta dun sa left side. Tapatan nyo ngayon yung tuldok na nilagay nyo kanina. Okay. So, nakita nyo bitin dito, no? Pero okay lang yan. Idudugtong natin yan mamaya. Okay. So, start tayo dito. Kailangan umikot yung pencil. Huwag nyong kakalimutan. Madiin. Mapurol lang yan na munggol number 2. Balik. Isa pa.
Okay. Next, sa kanan naman. Ikot nyo lang yung triangle. Tandaan si T-square, naka-fix lang dito. Huwag nyo tatanggalin si T-square. Okay, nakasakay lang si triangle sa kanya. Then, tapat nyo dito sa right side naman. Then, guguhit tayo dun sa nilagyan nyo ng tuldok kanina. Simula tayo sa taas. Ngayon, hawakan nyo si triangle, tsaka si T-square. Yan, ganyan. Hindi kailangan siya mag-move. Then, guguhit tayo ngayon. Kailangan umiikot yung lapis. Balik. Isa pa. Yan. Okay, so ang kasunod, idudugtong natin yung mga naputol. Ito, naputol. Yun. Dugtong natin. Kapag nagkaroon kayo ng mistake, Staedtler lang na eraser yung gamitin ninyo. Yan. Kapag kayo ay nagdudugtong na mga ganito, ihagis nyo lang yung pencil na pag ganyan. Yan, parang ano lang, no? Simple lang yan. Ganun din dito. Yan. Okay? Next, ang kasunod na kailangan natin gawin ay sukatin natin yung tandaan, ruler palagi ang gagamitin yung panukat. Then, kukunin natin yung munggol number 1 na matulis at kukunin natin yung 2 centimeters. Yan. Itatapat nyo dito yung 0 dito sa borderline na to. Then, ito yung 1, 2. Okay? So, tuldukan natin yung 1 cm, tuldukan natin yung 2 centimeters. Okay? Tanggalin natin. Kung makikita nyo dito, masyadong malaki yung tuldok na nalagay ko. So, kailangan hindi ganyan. Masyadong dudumi yung plate ninyo kapag ganyan kalaki. So, burahin lang natin ng konti. Okay? Next, lagay ulit natin si T-square. Guhitan natin dun sa 2 centimeters. Yan. Munggol number 2. Umiikot yung pencil. Isang balik pa. O, diba? Ayan na. So ngayon, wag mo munang guguhitan yung nasa gitna na tuldok mo. Ang kailangan mong gawin ay sukatin mo muna yung ilan nga dito? 4 inches. At dito sa kanan, papunta pa ganun ay 3.5 inches. So, nasan yun? So, for example, ito yung inches natin. So, 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, kailangan nandyan. Tapat natin dito. Yan. Nandun sa 0. Okay? So, 0, 1, 2, 3, 4. So, tutuldok tayo dito sa 4 inches. Okay? Yan. Isa pa. Dito naman sa kabila, 3.5. Oh, ito, 0, di ba? 1, 2, 3. Nasa ng 0.5. Ito, kalahati. Yung matangkad na yan. So, itatapat nyo yan dito sa kanang bahagi ng bond paper ninyo sa borderline. Then, tuldukan nyo dito. Ito yung pang 3. 3.5. Okay? So, pag angat nyo, ops, makapal na naman. Hayaan na muna natin yan. Burahin na lang natin mamaya. Okay? Next na gagawin nyo, gagamitin nyo na si T-square at si triangle. Guguhitin natin yung 4 inches. Naka-fix. Kailangan nakasakay dyan si triangle. Okay? Guhit sa 4 inches. Okay? Guhit naman dito sa 3.5 inches. Ayan na. So, ito 3.5. Itong kabila, 4 inches. Then, tsaka natin guguhitan yung natitirang 1 cm. Okay?
So itapat nyo dyan si T-square. Yan. Ang guhit natin hanggang dito lang. Then ganun din dito. Munggol number 2 sa dalawa. So balik ko ulit 3. Okay, ganun din sa kabila. Sa dalawa, balik 3. Ayan na. Buo na yung ating border line. Ang kulang na lang ngayon ay guidelines. Maglalagay tayo ng guidelines kasi dito tayo magsusulat ng pangalan natin, grade at section, date, kung kailan natin ginawa si template, at dito yung magiging score ng template ninyo. So para maayos ang ating lettering, kailangan natin gumamit ng maglagay ng guidelines, at ang gagamitin natin ay munggol number 1. So itatapat nyo lang yung walang required na sukat yan. Kailangan itapat mo lang yung inyong T-square doon sa borderline sa taas. Tansyahin nyo lang kung gaano kadikit yung guidelines natin, at manipis na manipis lang yung guhit na yan. Parang kayo lang nakakakita. Isang padaan lang ng munggol number 1. Okay? O diba, wala kayo nakita, pero meron yan. Next, sa baba dito, guidelines ulit. Okay? O, nakita na kayo dito. Okay, isa pa, sa ilalim tayo mag-start. Ganyan. O, tansyahan lang yan ha. Walang desired na sukat or required na sukat para dyan. Guidelines lang yan. O, yan na. Then, isa pa doon sa gitna. Yan. Okay? So, ito na ngayon yung ating border line. Ang title dito, plate 1, border line. So, sa lahat ng mga plates na gagawin natin, kailangan lagi tayong mayroong border line. Ang gagamitin nating size ng papel ay A4. O, ayan, natutunan nyo na siguro kung paano gumawa ng border line. So, yung sample na binigay ko sa inyo, ito, hindi nyo na kailangang isulat itong mga to. Yan. Hindi nyo na kailangan lagyan ng label, ganyan. Hindi nyo na kailangan gumuhit ng ganito. Wala na rin to, alisin nyo na yan. Ang kailangan nyo na lang lagyan ay pangalan ninyo, Juan de la Cruz. Okay, grade 7 Rizal for example. O, ilagay nyo dito. Tapos ito yung title, plate 1, border line. Then dito, date, kung kailan nyo ginawa yung template, at lagyan nyo ng score para mayroong lagyanan si sir kung ilan na ang magiging score ng inyong plate. So, yung nakalagay na to, na label ng sukat, huwag nyo nang ilagay yan. Wala na yan. Ganyan lang. Sulatan nyo lang na pangalan dito. Okay? So, natutunan ba kung ano kailangan natin gawin? So, ito yung ating plate 1. Okay? So, ayan na yung sample ninyo. Ayan na yung border 1 natin. Plate 1, borderline. Yan yung title. Tandaan, dapat yung mga letters natin nakapatong dun sa guidelines na ginawa natin kanina, na ang pinangguhit doon ay munggol number 1. So, ang lalagay nyo lang pangalan nyo. Tulad yan, teacher, pangalan ko, Revel J. A. Valenzuela. For example, grade 7 Marvin ako. Okay, plate 1, borderline. Ginawa ko October 14, 2020, then score. Sa paglagay nyo ng date, kailangan buo. Okay? So, ang gagamitin yung pencil na pang lettering ay munggol number 2 na matulis. Kailangan palaging matulis. Kapag pumurol, kailangan tasahan nyo kaagad, o kaya naman mayroon kayong kuskusan para palaging matulis yung lapis ninyo. At kapag may nakita kayong mga tuldok-tuldok in any part of the plate, kailangan burahin ninyo, at hindi yung pambura ng pencil ang gagamitin nyo. Ang gagamitin nyo palagi ay Staedtler, para hindi napupunit yung papel, hindi nagagasgas. So that's all for today. Thank you. Sana natutunan nyo yung tinuro ng sir. O yung mga gamit, T-square, nakapix palagi. Gumamit tayo ng triangle, nakapatong. Okay? Ito, hindi natin ginamit pang guhit ito, kundi pansukat lang. Okay? Gumamit tayo ng 3 lapis. Ayan. Munggol number 1 na matulis. Munggol number 2. Okay, na mapurol pang borderline. Munggol number 2 na matulis para naman pang lettering. Okay, so eraser, ito yung sharpener na ginamit ko, cutter. Ito